Sa videong ito, matutuklasan mo ang isang bagay na maaaring ganap na magbago sa paraan ng iyong pagtulog sa gabi, lalo na kung ikaw ay lampas 50, 60 o kahit 70 taong gulang na. Hindi ito isa na namang basta-bastang payong pangkalusugan. Hindi ito kinopya lang sa internet. Ang videong ito ay ginawa mismo para sa iyo, sa iyong katawan, sa iyong edad, at sa mga hamong kinakaharap mo ngayon tuwing pinapatay ang ilaw at inilalapat ang ulo sa unan. Kung nahihirapan kang makatulog, kung nagigising ka ng alas negatibo 2 o alas negatibo 3 ng madaling araw at hindi na makabalik sa tulog, kung balisa ang iyong mga binti, masakit ang mga kasukasuan, ayaw tumigil ng isip mo, o kung gumigising ka na mas pagod pa kaysa noong natulog ka, kailangan mong panoorin ang videong ito hanggang sa pinakadulo. Dahil ngayong araw, ibubunyag ko ang isang simpleng sabaw na dapat kainin ng mga senior sa gabi upang suportahan ang mas malalim na tulog, mas kalmadong nerbiyos, mas kaunting pananakit, mas maayos na pagtunaw ng pagkain, at mas payapang isipan, nang hindi umaasa sa sleeping pills. At ito ang dahilan kung bakit kailangan mong manatili hanggang dulo. Hindi ko lang sasabihin kung ano ang sabaw. Ipaliwanag ko rin kung bakit ito gumagana ayon sa agham ng pagtulog at nutrisyon, kung anong sangkap ang karaniwang idinadagdag ng mga senior na palihim na sumisira sa tulog. Ang tamang oras ng pagkain nito para talagang makatulong at hindi makasama, at kung sino-sino ang dapat umiwas o mag-adjust para sa kaligtasan. Kapag may isang bahagi kang napalampas, maaaring mawala rin ang resulta. Bago tayo magpatuloy, gusto kong makilahok ka ngayon din ang channel na ito ay isang komunidad, hindi isang lektura. Mangyaring mag-comment sa ibaba at sabihin kung saan ka nanonood. I-type lang ang iyong bansa o lungsod. Gawin mo ito ngayon, nakakatulong ito para maabot namin ang mas maraming senior na katulad mo, at ipinaparamdam nito sa akin na may tunay akong kausap, hindi lang mga numero. Kung naniniwala ka na mas kayang pagalingin ng pagkain ang katawan kaysa sa pills, mag-iwan ng Yulaya sa comment section. At habang nandito ka na rin, pindutin ang thumbs up para makarating ang mensaheng ito sa iba pang desperadong nangangailangan ng mas maayos na tulog. Siguraduhin ding nakasubscribe ka sa channel na ito, ang Gintong Sustansya. Hindi kami humahabol sa uso. Nagbabahagi kami ng praktikal, suportado ng eksperto, at espesyal na kaalamang ginawa para sa mga senior na gustong matulog ng mas maayos, makaramdam ng lakas, at mamuhay ng may dignidad. Ngayon, makinig kang mabuti. Ang ibabahagi ko ay simple, ngunit napakalakas ng epekto. At para sa maraming senior, ito ang nawawalang piraso na hindi nila alam na kailangan pala nila. Manatili ka dahil ang mga susunod na minuto ay maaaring magbago ng iyong mga gabi at ng iyong buhay. Diretso na tayo sa katotohanang maraming tao ang takot sabihin ng lantaran. Hindi nagiging mahirap ang pagtulog dahil mahina ka, sira ka, o may mali kang ginagawa. Nagiging mahirap ang pagtulog dahil nagbabago ang iyong katawan at walang nagturo sa iyo kung paano mag-adjust sa mga pagbabagong iyon. Habang tayo ay tumatanda, unti-unting bumababa ang produksyon ng katawan ng melatonin, ang hormone na nagsasabi sa utak na oras na para matulog. Kasabay nito, bumababa rin ang magnesium, nasisira ang collagen, at tahimik na tumataas ang pamamaga sa mga kasukasuan, kalamnan, at nerbiyos. Nagiging mas mabagal at mas sensitibo rin ang pagtunaw ng pagkain, kaya ang kinakain mo sa gabi ngayon ay mas malaki na ang epekto sa iyong tulog kaysa noong mas bata ka pa. Ito ang dahilan kung bakit maraming senior ang madaling makatulog ngunit nagigising sa pagitan ng alas negatibo 2 at alas negatibo 4 ng madaling araw. Ang maagang paggising na ito ay hindi basta nangyayari. Kadalasan, ito ay dulot ng pagbagsak ng blood sugar, pagtaas ng stress hormones, pananakit ng kasukasuan, o sobrang aktibo ng nervous system. Kapag naramdaman ng katawan ang kawalan ng balanse, hinahatak ka nito palabas ng malalim na tulog para protektahan ka. Ipinaliwanag ng kilalang sleep expert na si E. Michael Breus na ang mga problema sa pagtulog ng matatanda ay bihirang tungkol lang sa utak. Malalim ang koneksyon nito sa nutrisyon, pamamaga, kalusugan ng bituka, at nervous system. Kapag may isa sa mga sistemang ito na hindi balanse,
tiyak na maapektuhan ang iyong tulog gaano ka man kapagod. Kung nagigising ka na may naninigas na kasukasuan, bigat sa dibdib, pagkabalisa, o madalas na pag-ihi sa gabi, nagpapadala sa iyo ng mensahe ang iyong katawan. Humihingi ito ng suporta, hindi parusa. Sa kasamaang palad, maraming senior ang tumutugon sa pamamagitan ng pag-inom ng sleeping pills. Maaaring patulugin ka ng mga ito ng ilang oras, ngunit hindi nila inaayos ang ugat ng problema. Sa katagalan, maaari pa nilang palalain ang kalidad ng tulog at magdulot ng mas matinding pagod at pagkalito sa araw. Huminto ka muna sandali at mag-isip. Kung nakaranas ka ng madalas na paggising sa gabi, mababaw na tulog, o hindi mapakaling mga gabi, type ang isaya sa comments. Ngayon din hindi ka nag-iisa, at ang pagkilala sa problema ang unang hakbang sa pag-ayos nito. At tandaan mo ito, hindi lang pakiramdam ng pagod ang dulot ng mahinang tulog. Sa paglipas ng panahon, naapektuhan nito ang memorya, balanse, mood, resistensya ng katawan, at maging ang kalusugan ng puso. Kaya ang kinakain mo, lalo na sa gabi, ay mas mahalaga ngayon kaysa kailanman. Manatili ka, dahil sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko kung paano ang tamang pagkain, partikular ang tamang sabaw, ay maaaring makipagtulungan sa iyong tumatandang katawan sa halip na labanan ito, upang matulungan kang makatulog ng mas malalim at magising na mas payapa. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na tahimik ngunit seryosong sumisira sa tulog ng milyon-milyong senior gabi-gabi, ang kinakain mo sa gabi. Dito nagkakamali ang maraming tao nang hindi man lang nila namamalayan. Sa gabi, ang katawan mo ay dapat bumabagal. Humihina ang pagtunaw ng pagkain, kumakalma ang metabolismo, at naghahanda ang nervous system para sa pahinga. Ngunit kapag maling pagkain ang pumasok sa maling oras, kabaligtarang mensahe ang natatanggap ng katawan. Sa halip na kalmado, nagiging alerto ito. Ang mabibigat na pagkain, matatamis na merienda, pritong pagkain, processed foods, o kahit mga healthy na pagkain kapag kinain sa maling oras ay maaaring magpataas ng blood sugar, magdulot ng acid reflux, at mag-activate ng stress hormones gaya ng cortisol. Isa ito sa pinakamalalaking dahilan kung bakit maraming senior ang nagigising sa kalagitnaan ng gabi na mainit ang pakiramdam, balisa, nanginginig, o biglang gising na gising ng walang malinaw na dahilan. Marami ring senior ang madalas umiihi sa gabi. Hindi ito palaging problema sa pantog. Kadalasan, ito ay dahil sa hindi stable na blood sugar o mahinang pagtunaw ng pagkain, na pinipilit ang mga kidney na magtrabaho ng sobra habang dapat ay nagpapahinga ka. Kapag nahihirapan ang digestion sa gabi, nasasakripisyo ang tulog. Ngunit narito ang kabilang panig ng katotohanan, kayang pagalingin ng pagkain ang tulog. Kapag tama ang kinakain mo sa gabi, tumatanggap ang katawan ng isang makapangyarihang mensahe na ligtas ng magpahinga. Kumakalma ang nervous system. Lumalambot ang mga kalamnan. Humuhupa ang pamamaga. At nagsisimula ang utak na natural na gumawa ng mga kemikal na sumusuporta sa tulog. Ito ang dahilan kung bakit maraming kultura ang matagal nang umaasa sa mainit na sabaw sa gabi. Ang mainit, magaan, at masustansyang pagkain ay mas madaling tunawin at banayad na nagpapalusog sa katawan nang hindi ito overstimulated. Ang tamang luto ng sabaw ay hindi lumalaban sa sistema ng katawan, nakikipagtulungan ito. Kung naniniwala ka na ang kinakain sa gabi ay may epekto sa tulog, mag-comment ng "iya". Ngayon din ang iyong komento ay tumutulong sa iba na maunawaan na hindi nila iniimbento ang kanilang nararanasan. At habang nandito ka, pindutin ang thumbs up. Nakakatulong ito para makarating ang mensaheng ito sa mga senior na tahimik na nagtitiis ng walang tulog na gabi, iniisip na normal lang ito sa pagtanda, kahit hindi naman dapat. Manatili ka, dahil susunod, ibubunyag ko ang eksaktong sabaw na sumusuporta sa mas malalim na tulog, mas kalmadong nerbiyos, at mas kaunting discomfort sa gabi, at kung bakit ito inirerekomenda ng mga eksperto para sa tumatandang katawan. Ngayon, itigil na natin ang paligoy-ligoy at dumiretso na tayo sa sagot. Ang sabaw na dapat kainin ng mga senior sa gabi para sa mas maayos na tulog ay hindi mahal, hindi komplikado, at hindi rin bago.
Ito ay sabaw na gawa sa bone broth na may gulay, simple ang paghahanda at kinakain ng may tamang layunin. Hindi ito delata. Hindi ito instant soup. At tiyak na hindi ito yung punang MSG, artificial flavorings, o sobrang alat. Ang mga ganitong uri ng sabaw ay lalo pang nagpapasigla sa nervous system at sumisira sa tulog. Ang tinutukoy natin dito ay tunay na bone broth, dahan-dahang pinakuluan, na hinaluan ng maingat na piniling mga gulay na sumusuporta sa tumatandang katawan. Ipinaliwanag ng functional medicine expert na si A.R. Mark Heman na ang bone broth ay isa sa mga pinaka-nakakapagpagaling na pagkain para sa matatanda dahil naghahatid ito ng sustansya sa paraang madaling maabsorb ng katawan. Habang tumatanda, humihina ang digestion. Nilalampasan ng bone broth ang problemang ito dahil ito ay banayad, mainit, at madaling gamitin ng katawan. Ang bone broth ay may glycine, isang amino acid na kilalang nakakapagpakalma ng utak at nagpapabuti ng kalidad ng tulog. Naglalaman din ito ng magnesium at potassium na tumutulong mag-relax ng mga kalamnan at umiwas sa pamumulikat sa gabi. Ang collagen sa bone broth ay sumusuporta sa pag-ayos ng kasukasuan at kalusugan ng lining ng bituka, dalawang bagay na direktang nakakaapekto sa kung gaano kakomportable at kalmado sa gabi. Madalas ding binibigyang diin ni A. Andrew Weil, isang leader sa integrative medicine, na ang mainit at mayamang mineral na likido sa gabi ay tumutulong ilipat ang katawan mula sa fight or flights patungo sa rest and repair. Ito mismo ang kailangan ng mga senior, ngunit madalas nahihirapan silang makamit ito ng natural. Kapag ang bone broth ay ipinares sa mga gulay, hindi starches, hindi noodles, hindi mabibigat na sangkap, lalo itong nagiging epektibo. Ang mga gulay ay nagbibigay ng banayad na fiber, antioxidants, at plant compounds na nagbabawas ng pamamaga at nagpapatatag ng blood sugar sa buong gabi. Kung nasubukan mo na ang bone broth dati, mag-comment ng Newlaya sa ibaba. At kung bago sa iyo ang impormasyong ito, mag-comment ng T-Learning. Alin man ang sagot mo, mahalaga ang boses mo dito. At siguraduhin mong nakasubscribe ka sa gintong sustansya. Umiiral ang channel na ito para bigyan ang mga senior ng tunay at praktikal na gabay, hindi uso, hindi takot, at hindi kalituhan. Manatili ka, dahil sa susunod, ipapaliwanag ko ang partikular na compound na sumusuporta sa tulog sa loob ng sabaw na ito na dahilan kung bakit ito napaka-epektibo at kung bakit walang sleeping pill ang kayang tumbasan ang natural na epekto nito. Ngayon, pasukin natin ang mas malalim na agham dahil dito nakatago ang totoong kapangyarihan ng sabaw na ito. Sa loob ng bone broth ay mayroong natural na compound na maraming senior ang hindi pa naririnig. Ngunit tahimik na hinahanap ito ng kanilang katawan, ang glycine. Ang glycine ay isang amino acid, ngunit hindi ito gumagana tulad ng karamihan ng nutrients. Sa halip na pasiglahin ang katawan, pinapakalma nito ito. Ayon sa pananaliksik na nailathala sa Journal of Sleep Research, tumutulong ang glycine na ibaba ang core body temperature, isa sa pinakamahalagang senyales na kailangan ng utak upang makapasok sa malalim at nakapagpapagaling na tulog. Kapag nananatiling masyadong mainit o inflamed ang katawan sa gabi, ang tulog ay nagiging magaan at madaling maistorbo. Habang tayo ay tumatanda, natural na bumababa ang glycine intake. Hindi na tayo nakakakain ng sapat na collagen-rich foods, at nagiging hindi na kasing epektibo ng katawan ang pag-recycle ng amino acids. Ito ay nagdudulot ng tahimik na kakulangan na lumalabas bilang mahina o hindi maayos na tulog, restless legs, pagkabalisa sa gabi, at maagang paggising sa umaga. Direkta rin na kumikilos ang glycine sa nervous system. Sinasabi nito sa utak na ligtas ng mag-relax. Binabawasan nito ang sobrang aktibidad sa spinal cord at brainstem, kaya maraming senior ang nakakapansin ng mas kaunting leg cramps, mas kaunting pag-ikot-ikot ng katawan, at mas kalmadong katawan pagkatapos uminom ng bone broth sa gabi. Hindi tulad ng sleeping pills, hindi ka pinapatulog ng glycine. Hindi ka nito sinusede. Sa halip, pinapabuti nito ang kalidad ng tulog mula sa loob palabas. Madalas iniulat ng mga senior na kumakain ng glycine-rich foods na mas mabilis silang makatulog, mas kaunti ang paggising sa gabi,
at masariwa ang pakiramdam sa umaga nang walang antok o pagkalito. Kung nagigising ka na pagod kahit natulog ng buong gabi, maaaring kalidad ng tulog, hindi lang haba ng pagtulog ang problema. Tumutulong ang glycine na maibalik ang kalidad na yon ng natural. Kung naintindihan mo ito, mag-comment ng Yulaya ngayon din. At kung nagulat ka na isang simpleng bagay ay may ganitong makapangyarihang epekto, mag-comment ng I didn't know. Pindutin mo rin ang thumbs up kung pinapahalagahan mo ang matutunan ang totoong dahilan sa likod ng mas mahusay na tulog sa halip na sabihin lang na magpahinga ka lang ng higit pa. Manatili ka, dahil sa susunod ay ipapaliwanag ko ang eksaktong mga gulay na nagpapalakas sa sabaw na ito upang maging tunay na nakapagpapagaling para sa mga senior at kung alin ang dapat iwasan sa gabi. Ngayon, tutukan natin ang isang bagay na may malaking epekto, ngunit kadalasang napapabayaan, ang mga gulay na ilalagay mo sa sabaw na ito. Nagbibigay ang bone broth ng pundasyon, ngunit ang gulay ang tumutukoy kung ang sabaw ay banayad na sumusuporta sa tulog mo o tahimik na nakakasama rito. Habang tayo ay tumatanda, nagiging mas sensitibo ang digestive system. Ang mabibigat na starches, refined carbohydrates, at gas-producing vegetables ay maaaring magdulot ng bloating, pressure, at discomfort sa gabi. Maaaring hindi ka nito ganap nagigising, ngunit pinipigilan nito ang katawan na makapasok sa malalim at nakapagpapagaling na tulog. Kaya mahalaga ang pagpili ng gulay. Unang gulay na dapat isama, carrot. Nagbibigay ang carrots ng natural na tamis na tumutulong i-stabilize ang blood sugar sa buong gabi. Ang pagbagsak ng blood sugar ay isa sa pangunahing dahilan ng paggising sa pagitan ng alas -2 at alas -4 ng umaga. Kapag bumagsak ang blood sugar, tumataas ang stress hormones at hinahatak ng utak ka mula sa tulog. Tinutulungan ng carrots na maiwasan iyon nang hindi nagdudulot ng biglaang pagtaas ng asukal. Sunod, celery. Nakakakalmang gulay ang celery sa nervous system at natural na mayaman sa potassium. Tinutulungan ng potassium na i-regulate ang fluid balance at pag-relax ng kalamnan, na mahalaga lalo na sa mga senior na nakararanas ng leg cramps o tensyon sa gabi. Sinusuportahan din ng celery ang hydration nang hindi pinipilit ang kidneys na magtrabaho ng sobra sa gabi. Spinach ay isa pang malakas na karagdagan, ngunit sa katamtamang dami lamang. Mayaman ang spinach sa magnesium, isang mineral na maraming senior ang kulang. Tinutulungan ng magnesium na pakalmahin ang nerve signals at i-relax ang muscles, kaya mas madali sa katawan na makapasok sa tulog. Mas madaling tunawin ang bahagyang nilutong spinach kaysa sa hilaw at mas epektibo sa gabi. Garlic ay may ibang papel. Hindi nito direktang pinapadulas ang pagtulog, ngunit binabawasan nito ang pamamaga sa katawan. Ang chronic, low-grade inflammation ay isang tahimik na dahilan kung bakit maraming senior ang nakakaramdam ng pananakit, balisa, o hindi komportable sa kama. Sa pamamagitan ng pagpapakalma ng pamamaga, tinutulungan ng garlic ang katawan na maramdaman na ligtas itong magpahinga ng malalim. Onions ay sumusuporta sa kalusugan ng bituka sa pamamagitan ng pagpapakain sa mga beneficial bacteria. Ang healthy gut ay gumagawa ng mga neurotransmitters na nakakaapekto sa mood at tulog, kabilang ang serotonin na kalaunan ay nagiging melatonin. Kapag bumuti ang gut health, madalas bumuti rin ang tulog, tahimik, natural, at sa paglipas ng panahon. Ngayon, pag-usapan natin ang hindi dapat idagdag. Ang mga spicy ingredients, chili, pepper-heavy seasonings, inesi, at sobrang alat ay nagpapasigla sa nervous system at nagpapataas ng body temperature. Maaaring masarap ang lasa, ngunit nakakasagabal ito sa tulog. Iwasan din ang noodles, rice, bread, o potatoes sa gabi. Nagdudulot ito ng extra digestive work na hindi gusto ng katawan bago matulog. Kung ikaw ay naniniwala na ang gulay ay gamot, mag-comment ng Yusaya sa ibaba. At kung naranasan mo na ang bloating o discomfort pagkatapos kumain ng maling gulay sa gabi, mag-comment ng I relate. Tandaan na i-like ang video na ito at mag-subscribe sa Gintong Sustansya.
Nakatuon kami sa totoong gumagana para sa mga senior, simple, maingat na pagpili na sumusuporta sa pahinga, lakas, at kapayapaan ng isip. Manatili ka, dahil susunod ipapaliwanag ko ang pinakamainam na oras para inumin ang sabaw na ito, at kung paano ang tamang timing lamang ay makagawa ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng mapayapa at magulong gabi. Ngayon, pag-usapan natin ang oras ng pagkain, dahil kahit ang pinakamasustansyang sabaw ay maaaring makasama sa iyo kung sa maling oras ito iinumin. Para sa mga senior lalo na, kailan ka kumakain sa gabi ay kasing halaga ng kung ano ang kinakain mo. Habang papalapit ang gabi, natural na bumabagal ang digestion ng katawan. Bumababa ang asid sa tiyan, nagiging mas banayad ang paggalaw ng bituka, at naghahanda ang metabolismo para sa pahinga. Kung kakain ka ng masyadong maaga, maaaring magutom ka bago matulog na maaaring magdulot ng pagbagsak ng blood sugar at paggising sa gabi. Ngunit kung kakain ka ng masyadong huli, pinipilit ang digestive system na manatiling aktibo kahit dapat ay nagpapahinga na. Ang ideal na oras para sa sabaw na ito ay mga 1 hanggang 1.5 oras bago matulog. Binibigyan nito ang katawan ng sapat na oras para tunawin ang sabaw nang hindi nagdudulot ng gutom o sobrang trabaho sa sistema. Sa panahong ito, nagsisimulang pakalmahin ng nutrients ang nervous system habang sapat pa ang digestion para maproseso ang pagkain ng komportable. Mahalaga rin ang portion size. 1 tasa lang ay sapat na. Mas marami pa rito ay maaaring magdulot ng pressure sa pantog at kidneys na nagreresulta sa madalas na pag-ihi sa gabi. Maraming senior ang iniisip na mas maraming pagkain katumbas equals mas maayos na tulog, ngunit sa gabi, madalas kabaligtaran ang nangyayari. Mahalaga rin ang temperatura. Dapat ay maligambam ang sabaw, hindi mainit. Ang maligamam na likido ay banayad na nagpaparelax sa tiyan at nagpapadala ng senyales ng kaligtasan at ginhawa sa utak. Ang sobrang init ng pagkain ay nagpapataas ng body temperature at maaaring makadelay sa pagtulog. Isa pang mahalagang punto ay ang consistency. Mas mahusay ang katawan kapag may urichin. Ang pag-inom ng sabaw na ito sa halos parehong oras tuwing gabi ay nagtuturo sa iyong internal clock na ituring ito bilang senyales para magpahinga. Sa paglipas ng panahon, inuugnay ng katawan ang routine na ito sa pagtulog, kaya mas madali itong mag-wind down ng natural. Kung karaniwan kang kumakain ng huli sa gabi o nagmeryenda bago matulog, mag-comment ng Euthea sa ibaba. Ang kamalayan ang unang hakbang patungo sa pagbabago. At huwag kalimutan pindutin ang thumbs up kung nakakatulong sa iyo ang impormasyong ito para mas maunawaan ang iyong katawan. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung gusto mo ng higit pang gabay na ginawa para sa mga senior na nagnanais ng mas maayos na gabi at mas malakas na araw. Susunod, ipapaliwanag ko kung sino ang dapat mag-ingat sa sabaw na ito at paano ito i-adjust ng ligtas. Dahil ang matalinong pagpili para sa kalusugan ay laging kasama ang pag-alam sa iyong limitasyon. Ngayon, pag-usapan natin ang kaligtasan, dahil kahit ang natural na pagkain ay kailangang gamitin ng maayos. Bagamat ang sabaw na ito ay banayad at kapaki-pakinabang para sa karamihan ng senior, may ilang sitwasyon kung saan kailangan ng pag-ingat, adjustment, o gabay ng propesyonal. Kung mayroon kang advanced kidney disease, maaaring mahirapan ang katawan mo sa mas mataas na protina at ilang mineral na matatagpuan sa bone broth. Sa ganitong kaso, dapat dilute ang sabaw ng mas maraming tubig, inumin sa mas maliit na portions, o iwasan maliban kung aprobado ng doktor. Laging inuuna ang kalusugan ng kidney. Para sa mga senior na may gout o mataas ang uric acid, maaaring magdulot ng flare-ups ang bone broth kung sobra o masyadong concentrated ang inumin. Hindi ibig sabihin nito ay dapat tuluyang iwasan, ngunit importante ang moderation. Paggamit ng lighter broth, pagtanggal ng sobrang taba, at limitahan ang pag-inom sa 1 o 2 beses sa isang linggo ay makakatulong mabawasan ang panganib. Kung ikaw ay nasa striktong low-protein diet, dahil sa liver o metabolic conditions, maaaring kailanganin ng modification ang sabaw. Ang mga gulay lang ay maaari pa ring kapaki-pakinabang,
Ngunit ang broth ay dapat i-adjust o palitan ng lighter vegetable stock ayon sa payo ng doktor. May ilang senior din na may histamine sensitivity. Ang matagal na pagluto ng bone broth ay maaaring mataas sa histamines, na maaaring magdulot ng sakit ng ulo, pamumula, o restlessness sa sensitibong individual. Kung nakararanas ng hindi komportable pagkatapos uminom ng bone broth, mas maikli ang cooking time o sariwang broth ay maaaring mas magaan sa tiyan. Mahalagang isaalang-alang din ang gamot. Kung umiinom ka ng diuretics, gamot sa blood pressure, o potassium-altering drugs, maaaring makipag-interact ang mineral content ng sabaw sa iyong treatment. Hindi ito nangangahulugang delikado, ngunit ang kamalayan at balance ay mahalaga. Kung alinman sa mga kondisyon na ito ay naangkop sa iyo, mag-comment ng Yulaya sa ibaba. Mahalaga ang iyong karanasan, at maaaring matuto ang iba sa iyong kamalayan. Tandaan, ang channel na ito ay tungkol sa empowerment, hindi pressure. Ang pakikinig sa katawan ay bahagi ng self-respect. Kung nagdududa, kumonsulta sa healthcare provider at i-adjust, hindi iwanan, ang malusog na mga gawi. Mangyaring i-like ang video na ito at mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung pinapahalagahan mo ang gabay na nirerespeto ang agham at personal na limitasyon. Susunod, pag-usapan natin ang emosyonal at pagbabago sa buhay na dulot ng mas maayos na tulog sa mga senior, dahil ang tulog ay hindi lang pahinga, ito ay kalidad ng buhay. Ngayon, pag-usapan natin ang isang mas malalim na bagay, isang bagay na lampas sa nutrisyon, lampas sa agham, at direktang pumapasok sa puso ng kung ano ang ibig sabihin ng mabuting pamumuhay habang tayo ay tumatanda. Ang tulog ay hindi lang pahinga. Para sa mga senior, ang tulog ay emosyonal na kaligtasan. Kapag mahina ang tulog, lahat ay nagiging mas mabigat. Ang maliliit na problema ay nagiging nakaka-overwhelm. Ang pasensya ay nauubos. Ang isip ay nagiging malabo at ang mga alaala ay hindi agad naaalala. Maraming senior ang tahimik na sinisisi ang kanilang sarili, iniisip na sila ay tumatanda na lang, samantalang sa katotohanan, ang kanilang katawan ay matagal nang walang tamang pahinga. Unti-unti, ninanakaw ng kakulangan sa tulog ang kasiyahan. Pinapahirap nito ang umaga at pinaiksi ang araw. Pinapalala nito ang pakiramdam ng kalungkutan, lungkot, at pagkabigo, lalo na kapag ginugugol ang gabi sa pagtitig sa kisame habang natutulog ang buong mundo. Sa paglipas ng panahon, ang pagod na ito ay maaaring makaapekto sa tiwala sa sarili at maging sa kagustuhan na makihalubilo o manatiling aktibo. Ngunit kapag bumuti ang tulog, may nangyayaring malakas na pagbabago. Madalas iniulat ng mga senior na mas magaan ang pakiramdam emosyonal. Nagiging mas stable ang mood. Ang pananakit ay mas manageable. Ang isip ay nagiging malinaw. At kahit ang pag-asa ay bumabalik, hindi sa dramatikong paraan, ngunit sa tahimik at matatag na pakiramdam na maaaring mas maganda ang bukas. Ang mas maayos na tulog ay nagpapalakas din ng independence. Kapag maayos ang pahinga, bumubuti ang balanse, tumatalas ang reaction time, at nababawasan ang panganib ng pagkahulog. Nagiging mas maaasahan ang memorya. Mas madali ang pakikipag-usap. Ang buhay ay nagiging mas manageable at hindi masyadong nagmamadali. Ito ang dahilan kung bakit ang isang simpleng mainit at masustansyang sabaw sa gabi ay maaaring magkaroon ng malayo higit na epekto kaysa inaasahan natin. Hindi lang ito pinapakain ang katawan, sinasabi rin nito sa katawan na ligtas, inaalagaan, at suportado ito. Kung naapektuhan ng tulog ang iyong mood, enerhiya, o pakiramdam sa sarili, mag-comment ng Yulaya sa ibaba. Hindi ka mahina sa pakiramdam na ito. Tao ka lang. At kung tumutugma sa iyo ang mensaheng ito, pindutin ang thumbs up at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Ang komunidad na ito ay umiiral para ipaalala sa mga senior na ang kanilang komfort, dignidad, at emosyonal na kalusugan ay mahalaga pa rin. Manatili ka, dahil susunod tatalakayin natin ang karaniwang pagkakamali na tahimik na nakakasira sa lahat ng benepisyo ng sabaw na ito, kahit na tama ang lahat ng iba mo pang ginagawa. Ngayon, pag-usapan natin ang mga pagkakamali, dahil dito maraming senior ang hindi namamalayang nasisira ang benepisyo ng sabaw na ito.
Ginagawa nila ang tama, ngunit isang maliit na habit lang ay nagiging sanhi ng paghadlang sa tulog. Unang pagkakamali, sobrang paglalagay ng asin. Maraming senior ang iniisip na ang bland na pagkain ay hindi masarap o hindi nakakasatisfy, kaya nagdadagdag sila ng extra salt, soy sauce, o commercial seasonings. Ang problema, ang sobrang sodium ay nagpapasigla sa nervous system at nagpapataas ng uhaw, na madalas nagreresulta sa paggising sa gabi para umihi. Sa gabi, mas kaunti ay mas mabuti. Isa pang karaniwang pagkakamali, paggamit ng store-bought cubes o powdered broth mixes. Karaniwan itong punang LSE, artificial flavor enhancers, at preservatives. Lalo na ang LSE, na maaaring mag-overstimulate sa utak at nervous system, kaya mas mahirap makatulog at manatiling tulog, kahit hindi mo agad maramdaman ang epekto. May ilang senior din na ginagawang buong pagkain ang sabaw sa pamamagitan ng pagdagdag ng noodles, rice, bread, o potatoes. Bagamat nagbibigay ito ng comfort, pinapataas nito ang digestive workload at nagdudulot ng blood sugar fluctuations sa gabi. Kadalasan, nagreresulta ito sa bloating, discomfort, o maagang paggising dahil sa pagbaba ng blood sugar. Ang temperatura ay isa pang madalas na nakakaligtaang factor. Ang sobrang init ng sabaw ay nagpapataas ng core body temperature, na nakakaapekto sa natural na pagpapababa ng katawan para sa tulog. Sa kabilang banda, ang sobrang lamig ay nagsisiguro ng shock sa digestive system at pumipigil sa relaxation. Ang tamang temperatura ay maligamgam, nakakapagpakalma, hindi nakakapasigla. Mahalaga rin ang portion size. Ang sobrang pagkain, kahit na healthy, ay pinipilit ang digestive system na manatiling aktibo kahit dapat ay nagpapahinga. Maaari itong magdulot ng pressure sa pantog, mild reflux, o restlessness sa kama. Isang tasa lang ay sapat na upang magpadala ng sleep signal nang hindi pinapahirapan ang katawan. At panghuli, mahalaga ang consistency. Kung inom ka ng sabaw ng random, sa iba't ibang gabi at oras, hindi matututunan ng katawan na ito ay senyales para magpahinga. Ang nervous system ay mas mahusay sa predictability. Kapag inconsistent ang routine, inconsistent din ang tulog. Kung nagawa mo na ang alinman sa mga pagkakamaling ito dati, mag-comment ng Yulaya sa ibaba. Ang kamalayan ay hindi pagkabigo, ito ay progreso. Paki-like ang video na ito kung nakakatulong sa iyo ang kalinawan na ito, at mag-subscribe sa Gintong Sustansya para sa gabay na tumutulong maiwasan ang maliliit na pagkakamali na may malalaking epekto. Susunod, ipapaliwanag ko kung gaano kadalas dapat uminom ng sabaw ang mga senior, dahil hindi laging mas marami ang mas mabuti, at ang balance ang tunay na sikreto. Ngayon, pag-usapan natin ang dalas ng pag-inom, dahil dito maraming well-intentioned na senior ang nagiging sobra. Kapag may epektong nakikita, natural ang instinct na gawin ito bawat gabi. Ngunit ang tumatandang katawan ay pinakamainam sa balanse, hindi sa sobra. Hindi mo kailangan ang sabaw na ito bawat gabi para maranasan ang mga benepisyo nito. Sa katunayan, ang pag-inom nito 2 hanggang 4 na gabi sa isang linggo ay sapat na para sa karamihan ng senior. Binibigyan nito ang katawan ng calming nutrients nang hindi nasasobrahan ng routine o na-overwhelm ang digestion. Ang layunin ay suportahan ang natural na sleep regular, hindi palitan ito. Kapag naramdaman ng katawan ang consistency ng walang pressure, nagsisimula itong i-regulate ang sarili. Nagiging stable ang glycine levels, unti-unting bumababa ang inflammation, at natututo ang nervous system na magpakalma ng mas madali sa paglipas ng panahon. Maaaring mapansin ng ilang senior ang pagbabago sa loob ng ilang araw. Ang iba naman ay maaaring kailanganin ng 1 hanggang 2 linggo. Depende ito sa antas ng stress, diet, paggamit ng gamot, at gaano nakatagal naroroon ang problema sa tulog. Ang mahalaga ay pasensya at pagmamasid, hindi pilitin ang resulta. Maaaring may gabi rin na humihingi ang katawan ng ibang bagay, mas magaan na pagkain, herbal tea, o simpleng pahinga ng walang pagkain. Ang pagkatuto sa pakikinig sa mga senyales na ito ay bahagi ng malusog na pagtanda. Ang sabaw ay tool, hindi utos.
Kung napapaisip ka na, kailangan ko ito bawat gabi o hindi ako makakatulog, iyon ay senyales na huminto sandali. Ang natural na routines ay dapat magbigay ng kumpiyansa, hindi pagkabahala. Pinakamahusay ang tulog kapag ang isip ay relaxed at nagtitiwala, hindi dependent o natatakot. Kung naniniwala ka sa moderation at pakikinig sa katawan, mag-comment ng Yulaya sa ibaba. At kung madalas mong sobrahan ang ginagawa kapag epektibo, mag-comment ng I relate. Hindi ka nag-iisa. Pindutin ang thumbs up kung ang gabay na ito ay tila respetado at realistiko, at mag-subscribe sa Gintong Sustansya para sa content na nirerespeto ang karunungan at pangangailangan ng mga senior. Susunod, ibabahagi ko ang huling mensahe, paalala kung bakit ang iyong tulog, comfort, at kabutihan ay mahalaga pa rin, anuman ang iyong edad. Kung narito ka pa rin at nakikinig sa bahaging ito, nagsasabi na ito ng isang malakas na bagay tungkol sa iyo. Ibig sabihin, hindi ka pa sumusuko sa sarili mo. Ibig sabihin, pinapahalagahan mo pa rin kung paano mo mararamdaman sa paggising sa umaga at paano mo ikinakalat ang mga araw na susunod. At iyon ay mas mahalaga kaysa sa iniisip mo. Masyadong maraming senior ang sinasabi, direkta man o hindi, na ang mahina o hindi maayos na tulog ay bahagi lang ng pagtanda, na ang masakit na gabi, restless na isip, at pagod na umaga ay dapat tanggapin ng tahimik. Ngunit ang katotohanan ay hindi ka niloloko ng iyong katawan. Humihingi ito ng pag-unawa, nutrisyon, at pangangalaga sa paraang angkop sa yugto ng buhay na naroroon ka ngayon. Ang mas maayos na tulog ay hindi tungkol sa paghabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng kapayapaan. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng permiso sa nervous system na magpahinga, sa mga kasukasuan na mag-recover, at sa isip na maramdaman ang katiwasayan na nararapat dito. Kahit ang maliliit na pagbabago, tulad ng mainit at maingat na inihandang sabaw, ay maaaring magpadala ng malakas na mensahe sa katawan, ligtas ka, suportado ka, at maaari kang magpahinga. Ngayong gabi may pagpipilian ka. Maaari mong ulitin ang parehong routine at umaasang magkakaroon ng ibang resulta, o maaari kang subukan ang isang bagay na banayad, natural, at respetado ang pangangailangan ng katawan. Walang pressure. Walang perpeksyon. Pag-aalaga lang. Gusto kong maglaan ka ng sandali at mag-comment sa ibaba kung saan ka nanonood, kung hindi mo pa nagagawa. Pagkatapos, ay type ang mensaheng ito, choose better sleep. Hindi para sa iba, para sa iyo mismo. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito na maramdaman na naintindihan ka, pindutin ang thumbs up. At siguraduhing nakasubscribe sa Gintong Sustansya. Ang channel na ito ay para sa mga senior na naniniwala pa rin na karapat-dapat protektahan ang kanilang komfort, dignidad at kalidad ng buhay. Matulog ng maayos ngayong gabi. Magpahinga ng malalim. At tandaan, karapat-dapat ka pa rin sa kapayapaan.